Since parehong maagang nalaglag sa first round pa lang ng West Playoffs sina Kevin Durant at LeBron James sa sabay na pagkatalo dito ng Lakers at Phoenix Suns, ay usap-usapan nga po ngayon ng mga fans sa social media na panahon na upang magkasama ang dalawang ito sa iisang kupunan sa lalong madaling panahon upang sa ganon makapag-compete muli sila sa pagkuha ng bagong kampyonato. Pero isang malaking palaisipan, papaano nga ba ito mangyayari next season? Well, ayon nga po sa inilabas na balita ng sikat na analyst na si Stephen A. Smith, maaari nga pong i-offer ng front office ng Lakers sa Phoenix Suns ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell via sign and trade, Rui Hachimura, Taurean Prince, Max Christie, 2029 first round pick at isang future second round pick upang makuha si Kevin Durant. Pero paalala ko lamang mga idol, isa lang naman nga itong trade proposal ni Stephen A. Smith na pwedeng gawin ni Rob Pelinka na maaaring kunin o tanggihan ng Phoenix Suns depende sa magiging desisyon ng kanilang front office at ng kanilang superstar na si Kevin Durant. Kaya mukhang kailangan nga pong galingan ng Lakers o ni LeBron sa pag-recruit kay Durant upang maging matagumpay ang pagtatandem nilang dalawa sa Lakers. Samantala, kasunod nga po ng pagkalaglag muli ni Patrick Beverley sa playoffs matapos matalo ang Milwaukee Bucks laban sa Indiana Pacers, iba't ibang klaseng pambabatikos nga po mga idol ang kanyang natanggap mula sa mga fans, lalo pat hindi na naman nga naging maganda ang ipinakita nitong ugali sa kanilang pagkatalo. Sa katunayan, hinagisan pa nga po niya ng bola ang isang fan na nanunood lamang sa loob ng arena malapit sa bench ng Bucks. Bukod nga po dyan, tumanggi rin naman na ito na magpa-interview sa ilang mga reporters sa kanyang ginawang post-game interview. Kaya dahil dyan, may mga fans nga hindi nagustuhan ang ugali nito. Sinabi pa nga po nila na deserve lamang ni Patrick Beverley na matanggal agad sa playoffs since hindi pa rin naman nga ito nagbabago. May ilan nga ditong nagsabi na karma nga ito kay Patrick Beverley simula nang sabihan nito si Stephen Curry noon na sa kanya ang next 5 years. Sa katunayan, 5 taon nang nakakalipas mula nang sabihin nito ang ganong salita, puro pagkadismaya na lamang ang kanyang inabot since hindi lamang nga ito nakakuha ng kampyonato. Parati rin naman ngang maagang nalalaglag sa playoffs ang kanyang kupunan. Isang beses sa West Finals taong 2021, isang beses naman sa second round 2020, 2 beses sa first round taong 2022, 2024 at isang beses rin na hindi siya nakapasok sa playoffs taong 2023. Sa kabilang banda, kung inyo nga pong matatandaan, kahit anuman ngang pilit ng mga fans ng front office ng Golden State Warriors na kumuha ng isang legit na sentro, nagmatigas pa rin naman ang kanilang kupunan at hindi pa rin ginawa. Kaya dahil dyan, isa nga iyan sa mga rason bakit sila hindi nakapasok sa playoffs since parati sila ditong nadodomina sa ilalim, especially pagdating sa inside scoring, depensa at si rebounding. Kaya simula nga po ng tuluyang malaglagang Warriors, aminado mismo si Coach Steve Kerr, kailangan talaga nila na magpalaki ng lineup sa pamamagitan ng pagkuha ng mga big man. Yes mga idol, na-realize at natauhan na nga sa wakas ang Warriors at si Coach Kerr na kailangan talaga nilang kumuha ng bago at legit na sentro na kayang makipagsabayan sa mga malalaking superstar. Kaya dyan nga po mga idol, sisimulan ng Golden State Warriors ang pagbuo ng bagong lineup na gagamitin next season para makakuha ng kampyonato. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po sa panonood ninyo.